ating Panginoon sa pagkakataon ito na tayo po'y nagkatipon-tipon muli sa tahanan ito. Unang-una, tayo nagpapasalamat sa Diyos na kasama natin ngayon si Mami Bing, Nanay Bing, Ate Bing. Ayan. At isa pong bagay na ating ipagpapasalamat sa Diyos ay kanila pong itong isa-celebrate ang kanilang pang-70 ganun na pala. Okay. 56 wedding anniversary, bagamat wala na sa atin si Tatay Chris, pero alam po natin na parang nasa puso natin siya, kaya ating itong inaalala, at alam ko sa ating buhay ay mahal pa rin natin siya. When in fact, every time I wear the t-shirt with yung may tatak na CDA. CDA. Yan. Lagi kong I often remember him. Nako, ito na naman yung kanyang binigay. Okay. So, meron siyang part, kahit sa tahanan ito, sa ating pong buhay, ay nasa buhay, ating pong puso, ang kanya pong buhay sa ating po. So, ngayon po, at tayo nga po ay nagpapasalamat sa Diyos. Unang-una, yung ating mga inawit ay tungkol po sa pasasalamat at sa kadakilaan ng ating Panginoon. When in fact, even the song, yung first song that we just sang, kay buti-buti mo Panginoon, we have to recognize and see the goodness of the Lord sa ating pong buhay. Kaya po sa gabing ito, I have a very simple message that I would like us to share, kasi ayaw nyo ng mahabang mensahe. Okay, alam ko po sa inyo, kung maaari lang, napakaigsing mensahe ang inyong maririnig. But I am hoping that I will stop at the right time. Okay, babasahin ko po sa 1 Chronicles chapter 16, verse 7 until verse 13. Ganito po ang sinasabi. That day, David first committed to Asaph and his associates this psalm of thanks to the Lord. Verse 8, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. O descendants of Israel, His servant, O sons of Jacob, His chosen ones. May God bless the reading of His word. Unang-una po na binanggit na salita dito ay give thanks to the Lord. Bakit sinasabi sa atin na tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Alam niyo ba na ang salitang pasasalamat or thank you, ano kaya ang ibinibigay sa bawat isa sa atin kung may magpapasalamat sa inyo? Let's say you've done something to a certain person, tapos bumalik siya at nagsabi siya, maraming salamat. Pero kung minsan, paano natin sabihin yung thank you sa mga taong may nagawa sa inyo? How will you say that? Pagka malaking pera, thank you, Ate Bing, thank you. Pero pag binigyan ka ng 10 piso, thank you, sometimes, yung pagkasabi natin ng pasasalamat sa Panginoon ay depende kung minsan sa laki ng ating natanggap na pagpapala. But in reality, ang gusto ng ating Panginoon is, kung ano man yung laki ng ating tinanggap, small man or big man, we should thank the Lord. So, hindi actually yun yung aking i-share sa inyo. But then, sabi niya dito, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Dapat ipaalam natin sa buong mundo kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Now, if I ask you to stand right now and say, give thanks to the Lord, ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Pwede mo bang ibahagi ngayon? Parang ganon. Are you ready?
to share what He has done in your life. Actually, marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Yung paggising na lang natin sa umaga, malaking ipagpapasalamat natin yon sa Panginoon. Kanina, nung after lunch, nakatulog ako, nagpasalamat ako sa Panginoon. Salamat Panginoon, hindi ako inatake dahil kumain ako ng talangka. Ganun ba? Kasi, nanding, konti lang kainin mo, baka atakein ka. Malaking pasasalamat ko na yun sa Lord. Nakasurvive ako ulit ng isang maghapon. Parang ganun siya. Pero ang ating paglapit sa ating Panginoon, yun yung aking ibabahagi sa inyo. At ito ay mababasa sa verse 10. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Una nating pansinin dito, kung tayo pala'y lalapit sa Panginoon at magpapasalamat, dapat daw, ang gagawin natin ay ganito. Gawin na ang puso na siyang humahanap sa kanyang Panginoon ay magalak. You should have a rejoicing heart every time you come to the Lord or by the time you seek God. Tuwing lalapit tayo, pero ang nangyayari kasi, tuwing tayo lalapit sa Panginoon, when I say lalapit sa Panginoon, like prayer, okay, kung tayo mananalangin sa Panginoon, actually, mabigat ang ating puso. Bakit? Dala-dala natin yung ating mga problema. Andun yung kabigatan. Dahil, ewan ko, anong napansin niyo sa sarili niyo? When is the best time to come to the Lord? If you have problems or walang problema? Alin ang mas masarap lumapit sa Diyos? Yung hirap na hirap ka na, wala kang pagkain, marami kang problema, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa asawa mo, or masayang-masaya ka. May pera ka, meron ka lahat at that very day. When is the best situation to come to the Lord? May problema ka o wala, yung magaan lang ang kalooban mo. Pero alam niyo ba, sabi niya dito, when we seek God, we should have a rejoicing heart. Kung meron man tayong kabigatan, sabi niya dito, still we should have a rejoicing heart. Pero napakahirap nun. Halimbawa, araw ng linggo, punta ka sa church, pero nung dun sa bahay na lang, nainis ka na sa kasama mo dun sa bahay. May problema. Paglabas nyo, ubos na pala ang gasolina. Nangyari na kasi sa amin yung paglabas namin sa tinitiran namin, yung dun sa dadaanan namin, may mga antitigas kasi ng mga ulo doon, parang meron tayo sinasabing squatter mentality, kung minsan, pero hindi naman squatter yung dadaanan namin, kaya alam parang andun na sila, na kahit parating na yung sasakyan, ayaw tumabi. Andun pa rin, parang sa gitna. May minsan, bumusina akong ganun. Sa pagkagulat, bigla ba naman sasabihin, akala mo kung sinong bubusina, na pagkalakas-lakas, araw yun ng linggo, papunta kami ng simbahan, ibig sabihin, parang masisira din yung isipan. That is going to, seeking God. Mas, anong mangyayari ngayon? Di, siyempre, medyo nakakarinig ka lang hindi maganda, ibig sabihin, hindi rin magiging maayos ang iyong isipan. But then the Bible says that when we come and seek Him, we should have a rejoicing heart. And what is that rejoicing heart? Paano natin i-define yung rejoicing heart? Rejoicing heart, masayang puso. Ayaw akong payagan ng aking asawa na pumunta sa Jensen. Pero ibig sabihin mo pa rin, thank you Lord, masaya pa rin ako. Ang hirap din naman nung gano'n, ano? Kagaya nung namatay si Kuya Chris, para sasabihin na, magpakasaya ka na namatay siya. Parang ang hirap din yung gano'n. Kaya lang, when we come to the Lord, let us prepare our heart.